Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Noong panahon ng lubos na kapayapaan sa langit, bago pa man likhain ang mundo, naroon si Lucifer. Isa siyang anghel na nagtataglay ng di matatawarang kagandahan at karunungan. Ang kanyang presensya ay nagdudulot ng liwanag na nagdadala ng kasiyahan sa lahat ng kanyang mga kapwa-anghel. Siya ang pinuno ng koro ng mga nilalang na nag-aawit ng papuri sa Diyos, at ang bawat himig na nagmumula sa kanyang labi ay tila sumasalamin sa walang hanggang kaluwalhasyan ng lumikha. Ngunit sa kabila ng kanyang tungkulin, unti-unting naramdaman ni Lucifer ang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa tuwing siya'y tumitingin sa trono ng Diyos, isang kakaibang tanong ang sumisiksik sa kanyang isipan. Bakit hindi ako maaaring maging higit pa? Kung ako'y nilikha ng ganito kahusay, hindi ba't karapat-dapat akong parangalan ng higit sa sinuman? Isang araw, habang naglalakad si Lucifer sa hardin ng liwanag, siya'y sinalubong ni Gabriel, ang kanyang matalik na kaibigan. Lucifer, wika ni Gabriel, ang liwanag mo ngayon ay tila may bahid ng lungkot. Ano ang bumabagabag sa iyo? Ito ba ang lahat ng nararapat sa atin, Gabriel? Tanong ni Lucifer na tila iniisip ang bawat salita. Ang umawit ng papuri at maglingkod ng walang hanggang gantimpala. Hindi ba tayo'y nilikha ng may likas na kagandahan at kakayahan? Hindi ba tayo rin ay karapat-dapat sa kaluwalhasyan? Bahagyang ngumiti si Gabriel at sinabing, ang ating kaluwalhasyan ay nasa ating pagsunod sa lumikha. Ang kanyang plano ay lampas sa ating unawa. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman ni Gabriel ang isang pangamba na tila may nagbabadyang mangyari sa kaibigan niyang minamahal. Sa mga sumunod na araw, lalong lumalim ang pag-iisip ni Lucifer. Sa bawat awit ng papuri, tila nawawala ang kanyang sigla. Sa halip, nakatuon ang kanyang atensyon sa sarili niyang kaluwalhasyan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng kalangitan, isang kakaibang tinig ang kanyang narinig. Napakaganda mo, Lucifer, bulong ng tinig. Ngunit bakit ka nagpapaalipin sa iba? Hindi ba't nararapat lamang na ikaw ang sambahin ng lahat? Tumingin si Lucifer sa paligid ngunit wala siyang nakita. Sino ka? Tanong niya. Ako ang nagdadala ng katotohanan, sagot ng tinig. Bakit hindi mo angkinin ang iyong nararapat na lugar? Hindi ba't ikaw ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lucifer. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tila siya ay kulang. Ang kanyang mga awit ay tila hindi na sapat. Ang kanyang liwanag ay tila hindi na nasisiyahan sa pagsunod lamang sa Diyos. Habang lumilipas ang mga araw, si Lucifer ay nagsimulang makipag-usap sa ilang mga anghel. Hindi ba kayo nagtatanong kung bakit tayo nilikha ng may napakaraming kagandahan, ngunit tila pinipigilan tayong magtagumpay ng lubusan, wika niya sa isang pangkat ng mga nalalapit niyang kasama. Anong ibig mong sabihin, Lucifer? Tanong ni Samael, isa sa mga anghel na matagal nang humahanga sa kanya. Nilikha tayo upang maglingkod, sagot ni Lucifer, ngunit sa ating mga puso, alam nating higit pa ang ating kakayahan. Bakit hindi tayo magkaroon ng pagkakataong maabot ang trono? Ang mga salita ni Lucifer ay nagdulot ng kaguluhan sa mga anghel. Ang ilan ay tumugon ng may pagkabahala, ngunit ang iba ay tila naakit sa ideya ng pagbabago. Sa bawat araw, lalong lumalim ang kanyang impluensya. Ang mga lihim na pagpupulong ay lalong dumadalas, at ang kanyang mga salita ay naging mas makapangyarihan. Ngunit hindi niya alam na ang mga pangyayaring ito ay tahimik na minamasdan ni Miguel. Ang liwanag ni Lucifer, wika ni Miguel sa sarili, ay nagbabago. Ang kagandahan ng kanyang layunin ay unti-unting nadudungisan ng sariling ambisyon. Sa isang huling tagpo ng kabanata, nakatayo si Lucifer sa gitna ng kanyang mga taga-suporta. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang ningning na hindi lamang liwanag kundi apoy ng determinasyon. Hindi tayo nilikha upang yumuko magpakailanman, sigaw niya. Ito na ang panahon upang ang ating liwanag ay magningning sa lahat ng sulok ng kalangitan. Sama-sama nating ipaglaban ang ating kalayaan. Ang mga anghel sa kanyang paligid ay tumugon ng may sigasig, at isang damdamin ng revolusyon ang bumalot sa kanilang mga puso. Sa mga oras na yon, hindi na lamang si Lucifer ang isang tagapag-awit ng papuri. Siya na rin ang naging leader ng pagbabago. Sa kalangitan na dating puno ng walang hanggang liwanag at awitin, unti-unting namayani ang kakaibang tensyon. Ang dating katahimikan ay nagbago sa isang masiglang bulungan ng mga anghel na nagtataka sa kakaibang galaw ni Lucifer.
Mula sa pagiging leader ng papuri, siya ngayon ay tila isang leader ng pagtatanong, isang tagapagtulak ng pagbabago. Hindi ba niyo nararamdaman, wika ni Elcypher sa isa sa kanyang mga lihim na pagtitipon? Ang ating liwanag ay hindi lamang para sa paglilingkod. Nararapat tayong maging higit pa, magmingming ng mas mataas pa. Hindi ba't ang ating kaluwalhasyan ay kasing halaga ng kanya? Tumango si Samael, na ngayon ay naging isa sa mga pinakapinagkakatiwalaang tagasunod ni Elcypher. Tama ka, Elcypher. Ngunit paano natin maipapahayag ang ating layunin? Paano natin maipapakita na tayo ay higit pa sa nilikhang umaawit lamang ng papuri? Sa pamamagitan ng pagkilos, sagot ni Elcypher. Ang kanyang tinig ay malalim, puno ng katiyakan. Hindi na natin kailangang maghintay ng pahintulot. Hindi na natin kailangang yumuko sa kanyang harapan. Tayong mga nilalang na nagtataglay ng liwanag ang nararapat na maghari. Ngunit hindi lahat ng anghel ay kumbinsido. Sa isang sulok ng langit, si Gabriel ay nakikipag-usap kay Miguel. Nararamdaman mo ba ang nangyayari, Miguel? May kakaiba sa ating kapatid. Ang kanyang awitin ay tila puno na ng yabang, hindi ng papuri. Napansin ko rin, sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malayo, kung saan si Elcypher ay nakikipag-usap sa kanyang mga taga-suporta. Ngunit hindi natin maaaring husgahan ng wala pang malinaw na pagkilos. Subalit, ako'y nangangamba sa maaaring mangyari. Sa ilalim ng liwanag ng walang hanggang araw ng kalangitan, unti-unting lumawak ang impluensya ni Elcypher. Ang kanyang mga tagasunod ay dumami, mga anghel na minsan nang umibig sa kanyang kagandahan at husay. Ang mga bulong ng revolusyon ay naging isang sigaw ng pagkilos. Mga kapatid, sigaw ni Elcypher sa isang malawak na pagtitipon ng kanyang hukbo. Dumating na ang panahon upang tayo'y manindigan. Bakit natin papayagan ang ating mga sarili na manatili sa anino ng trono? Hindi ba tayo rin ay may kakayahang maghari? Paano natin ito gagawin, Elcypher? Tanong ng isa sa mga anghel, ang kanyang boses ay puno ng kaba at pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng pagsama-sama, sagot ni Elcypher. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pangungumbinsi. Tayo ang bumuo ng liwanag ng kalangitan. Kung wala tayo, magdidilim ang sansinukob. Hindi ba't nararapat lamang na tayo ang maghari? Sa kabilang dako, si Miguel ay tumanggap ng isang mensahe mula sa Diyos. Isang liwanag na nagdala ng malinaw na utos ang bumalot sa kanya. Miguel, wika ng tinig na parang kidlat ngunit puno ng kapayapaan, ang oras ay dumating na. Ang revolusyon ni Elcypher ay hindi maaaring magtagumpay. Manguna ka sa hukbo ng katuwiran at ipagtanggol ang kalangitan. Agad na kumilos si Miguel. Tinipon niya ang mga anghel na nananatiling tapat sa Diyos. Mga kapatid, wika niya sa kanyang hukbo, ang liwanag ni Elcypher ay nagbago. Ang kanyang kagandahan ay nadungisan ng ambisyon, at ang kanyang layunin ay hindi na para sa Diyos, kundi para sa kanyang sarili. Kailangan nating ipagtanggol ang trono. Sa gitna ng kalangitan, ang revolusyon ni Elcypher ay sumiklab. Ang liwanag ng kanyang hukbo ay nagniningning tulad ng araw, ngunit ang hukbo ni Miguel ay kasing tibay ng mga bituin. Ang bawat pakpak na kumakampay ay nagdulot ng pagyanig sa kalangitan. Elcypher, sigaw ni Miguel habang nilalabanan ang hukbo ng kanyang dating kapatid. Bakit mo tinatahak ang landas na ito? Alam mo na hindi mo matatalo ang Diyos. Hindi mo naiintindihan, Miguel, sagot ni Elcypher habang ang kanyang espada ay kumikislap sa liwanag. Hindi ito laban para sa Diyos. Ito ay laban para sa ating kalayaan. Ang kanilang mga espada ay nagtagisan, nagdulot ng mga alingawngaw sa kalangitan. Ang mga anghel na dati magkakaibigan ay ngayoy magkakalaban. Ang bawat hampas ng kanilang mga sandata ay nagdadala ng kalungkutan sa mga nakakakita. Ang labanan ay tumagal ng tila walang hanggan, ngunit ang lakas ng hukbo ni Elcypher ay unti-unting humina. Ang liwanag ng Diyos ay nagpatuloy sa pagmingming, habang ang apoy ng ambisyon ni Elcypher ay unti-unting napawi. Hindi ka magtatagumpay, Elcypher, sigaw ni Miguel sa kanyang huling pagsugod. Ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman matatalo ng iyong yabang. Sa huling pagkakataon, ang hukbo ni Elcypher ay natalo. Ang kalangitan ay muling napuno ng liwanag, ngunit si Elcypher at ang kanyang mga tagasunod ay itinapon mula sa kalangitan. Ang kanilang mga pakpak ay nasunog, at ang kanilang liwanag ay naglaho habang bumagsak sila sa kailaliman. Sa dulo ng kabanata, nakatayo si Miguel sa harap ng trono ng Diyos. Panginoon, wika niya, ang kalangitan ay muling payapa, ngunit ang liwanag na minsang nagdala ng awit ng papuri ay ngayon ay nasa dilim.
Ang tinig ng Diyos ay sumagot, puno ng katiyakan at habag. Ang kanilang pinili ay kanilang landas. Ngunit ang plano ko ay higit pa sa kanilang nauunawaan. Sa lupa, si Lucifer, ngayon ay si Satanas, ay bumangon mula sa alabok. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at determinasyon. Kung hindi ko makakamtan ang kalangitan, bulong niya, susubukan kong sirain ang pinakamamahal ng Diyos, ang tao. Sa kabila ng kaguluhan na naganap sa langit, nanatiling tahimik ang trono ng Diyos. Ang kanyang presensya ay hindi nabawasan ng anumang pangyayari, at ang kanyang plano ay nanatiling buo. Sa harap ng makapangyarihang lumikha, si Miguel at ang iba pang mga anghel na nanatili sa katapatan ay nakatayo, puno ng pananabik sa susunod na hakbang. Bakit hinayaan mo, Panginoon? Tanong ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang ngunit may halong kuryosidad. Bakit mo pinayagang mangyari ito? Hindi ba't sa isang salita mo lamang ay maaari mong pigilin si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod? Tumugo ng Diyos, ang kanyang tinig ay parang malamig na hangin na bumabalot sa lahat ng nilalang. Miguel, ang bawat nilikha ay may kalayaan. Hindi ko nilikha ang liwanag para itali ito sa akin. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinipilit, ito ay malayang ibinibigay. Kaya't binigyan ko kayo ng kakayahang pumili. Sa likod ng mga salitang iyon, naramdaman ni Miguel ang lalim ng karunungan ng Diyos. Ang malayang kalooban ay hindi isang pagkukulang, ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Gayunpaman, sa kanyang isipan, bumalik ang tanong, ano ang magiging epekto ng kalayaan na iyon sa iba pang nilikha ng Diyos? Sa lupa, si Satanas, na dating si Lucifer, ay nagmamasid sa mundo mula sa dilim. Nakikita niya ang kagandahan ng bawat nilikha, ang mga bundok, ilog, at kalawakang puno ng buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang bagong nilalang, ang tao. Adam, bulong niya habang pinagmamasdan ang unang lalaki na nilikha. Ikaw ang pinakamamahal ng Diyos. Ngunit gaano ka katapat? Gaano kakalaya sa iyong pagsunod? Naglakad si Satanas sa hardin, pinagmamasdan ang bawat kilos ni Adam at Eva. Napansin niya ang kanilang kasiyahan habang sila'y naglalakad sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, ang kanilang mga mata ay puno ng tuwa at kawalang malay. Isang araw, sa ilalim ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama, naroon si Eva, nag-iisa. Lumapit si Satanas sa anyo ng isang ahas, ang kanyang boses ay puno ng tamis at pang-akit. Magandang araw, Eva, wika niya, ang kanyang tinig ay parang musika. Tila ikaw ay naguguluhan. Ano ang iniisip mo? Tungkol sa punong ito, sagot ni Eva habang tumitingin sa bunga ng puno. Sinabi sa amin ng Diyos na huwag naming kainin o hipuin ito sapagkat kami mamamatay. Umiti si Satanas, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mamamatay? Hindi. Hindi ka mamamatay. Sa halip, ikaw ay magiging tulad ng Diyos, makikilala mo ang mabuti at masama. Hindi mo ba ninanais na maging tulad niya? Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Eva. Maging tulad ng Diyos, bulong niya sa sarili. Sa sandaling iyon, ang kanyang kamay ay dahan-dahang umabot sa bunga at siya ay kumagat. Pagkatapos, dinala niya ang bunga kay Adam at pareho nilang tinikman ang ipinagbabawal na prutas. Sa langit, naramdaman ni Miguel ang pagyanig ng mundo. Ano ang nangyayari, Panginoon? Tanong niya, ngunit ang Diyos ay nanatiling tahimik. Sa lupa, si Satanas ay tumawa ng mahina habang pinagmamasdan ang mag-asawa. Ang inyong kalayaan, bulong niya, ay siya ring magdadala sa inyo sa pagkawasak. Ngunit sa kabila ng kanilang kasalanan, ang tinig ng Diyos ay nagdala ng pag-asa sa gitna ng kanilang kahihiyan. Habang hinahanap niya si Adam at Eva, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot ngunit may halong habag. Nasaan kayo, wika ng Diyos, na parang isang ama na naghahanap ng mga anak na nawala. Lumitaw si Adam mula sa likod ng puno, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Narito po kami, Panginoon, sagot niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. Kami po'y nagtago sapagkat kami hubad. Sinong nagsabi sa inyo na kayo'y hubad? Tanong ng Diyos. Kinain ba ninyo ang bunga ng punong aking ipinagbawal? Ang kanilang katahimikan ay nagsilbing sagot. Bagamat naramdaman ng Diyos ang bigat ng kanilang kasalanan, hindi niya sila iniwan. Sa halip, kanyang isinumpa ang ahas, ngunit binigyan din ng pangako ang tao. Isang binhi mula sa babae ang dudurog sa ulo mo, wika niya kay Satanas. At siya ang magdadala ng kaligtasan. Habang umalis si Satanas mula sa hardin, ang kanyang ngiti ay napalitan ng isang mabigat na pakiramdam. Alam niyang ang kanyang tagumpay ay panandalian lamang.
Ngunit sa kanyang puso, isang plano ang nabuo, kung hindi ko kayang talunin ang Diyos, sisirain ko ang lahat ng mahalaga sa kanya. Sa dulo ng kabanata, nakatayo si Miguel sa harap ng Diyos. Ang tao ay bumagsak, wika niya. Ngunit bakit mo hinayaan, Panginoon? Alam mo na mangyayari ito. Tiningnan siya ng Diyos ng may kabutihan. Ang kanilang pagbagsak ay bahagi ng kanilang kalayaan, Miguel. Ngunit sa kanilang pagbagsak, ako ay magpapakita ng isang mas malalim na anyo ng aking pagmamahal. Habang bumalik si Miguel sa kanyang tungkulin, naiwan siyang nag-isip sa lalim ng karunungan ng Diyos. Sa lupa, nagsimula na ang mahabang labanan ng tao sa pagitan ng mabuti at masama. Ang liwanag ng araw ay tumama sa lupa, ngunit sa kabila ng ganda nito, ang hangin ay may dala ng kakaibang bigat. Mula nang kainin ni na Adam at Eva ang bunga ng ipinagbabawal na puno, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mundo. Ang dating hardin na puno ng kagandahan at perpektong harmonya ay tila nagkaroon ng mga anino na hindi dati naroroon. Ang kanilang relasyon, na noon ay puno ng tiwala, ngayon ay may halong takot at kahihiyan. Sa malayong sulok ng kalangitan, si Satanas ay nakamasid, pinagmamasdan ang mga bunga ng kanyang ginawa. Ang kanyang ngiti ay malamig, puno ng pagkakasiyahan sa nakikitang kaguluhan. Ang tao, bulong niya, ay mahina tulad ng inaasahan. Madali silang akitin sa mga pangako ng kapangyarihan at kaalaman. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang kanilang mga anak at ang mga anak ng kanilang mga anak, lahat sila ay magiging bahagi ng aking laro. Sa lupa, si Adam at Eva ay nagsimulang mabuhay sa bagong realidad. Sa bawat araw, nadarama nila ang epekto ng kanilang mga desisyon. Ang lupa, na dati nagbubunga ng kusa, ngayon ay kailangang bungkalin ng pawis at hirap. Ang sakit at pighati ay naging bahagi ng kanilang buhay. Isang gabi, habang si Adam ay nakaupo sa tabi ng apoy, nilapitan siya ni Eva. Adam, wika niya, alam mo bang kahit sa ating kasalanan, may pangako ang Diyos? Sinabi niya na mula sa ating binhi ay darating ang isang tagapagligtas. Tumingin si Adam sa langit, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Eva, ngunit paano natin mababayaran ang ating nagawang kasalanan? Ang mundo na ipinagkaloob sa atin ay tila sumasalamin sa ating pagkawasak. Habang lumilipas ang mga henerasyon, ang mundo ay napuno ng tao, ngunit kasabay nito ang pagkalat ng kasamaan. Sa bawat bayan, si Satanas ay tahimik na gumagalaw, sinusubukan ang bawat tao na sumunod sa landas ng pagsuway. Ang kanyang mga bulong ay puno ng mga pangako, kayamanan, kapangyarihan, kasiyahan, ngunit sa likod ng bawat pangako ay ang hangaring itulak ang tao palayo sa Diyos. Isang araw, sa isang maliit na nayon, nagtipon ang isang grupo ng mga tao upang mag-usap. Ang ating mundo ay puno ng paghihirap, sabi ng isang matanda. Bakit hinahayaan ng Diyos ang ganitong mga bagay? Bakit tila tayo ay iniwan na niya? Narinig ni Satanas ang usapan. Sa isang anyo ng isang estranghero, siya ay lumapit at nagsalita. Bakit nga ba kayo umaasa sa isang Diyos na hindi niyo nakikita? Bakit hindi niyo kontrolin ang inyong mga buhay? Kayong mga tao, kayang-kaya ninyong maghari sa inyong sariling mundo. Ang kanyang mga salita ay tila matamis sa pandinig ng ilan. Mabilis na kumalat ang ideya ng pagiging makapangyarihan sa sarili. Sa bawat lugar na kanyang narating, nagiging mas malaki ang kanyang impluwensya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may mga nanatiling tapat sa Diyos. Sa bawat henerasyon, may mga taong tumanggi sa tukso ni Satanas. Sa isang tahimik na bayan, isang batang babae ang nagdasal habang siya ay nakaluhod. Panginoon, wika niya, alam kong hindi ko maunawaan ang lahat, ngunit naniniwala akong ikaw ay may plano. Bigyan mo ako ng lakas na tumayo sa gitna ng kasamaan. Mula sa langit, ang mga panalangin tulad ng kanya ay narinig ng Diyos. Tumayo si Miguel sa harap ng trono at nagtanong, Panginoon, ang tao ay tila nasa bingit ng pagkawasak. Bakit mo sila hinahayaan sa ganitong kalagayan? Sumagot ang Diyos ng may katiyakan, Miguel, sa gitna ng kanilang kahinaan, naroroon ang kanilang pagkakataong tumibay. Ang kasamaan ay nagiging hamon upang ang kabutihan ay magmingming ng mas maliwanag. Hindi ko pinapabayaan ang tao, ngunit sila ay binibigyan ko ng pagkakataong pumili. Samantala, si Satanas ay patuloy na gumagawa ng mga plano. Nakita niya ang isang pagkakataon sa bawat kahinaan ng tao, sa bawat pag-aalinlangan at takot. Sa kanyang paglalakbay, kanyang sinabi sa kanyang mga nahulog na kasamahan, hindi natin kailangang labanan ang Diyos ng direkta. Ang tao ang susi.
Sa pamamagitan nila, maaari nating sirain ang lahat ng mahalaga sa Kanya. Ngunit sa bawat tukso, may mga tumatayo laban sa Kanya. Ang mga propeta ay nagsimulang magsalita, nagdadala ng mensahe mula sa Diyos. Sa kanilang mga salita, naroon ang pangako ng kaligtasan at ang babala laban sa kasamaan. Sa huling bahagi ng kabanata, ang isang matandang lalaki ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nakatingin sa kanyang mga apo na naglalaro. Ang mundo ay puno ng hirap, wika niya, ngunit ito rin ay puno ng pag-asa. Hanggat may mga taong naniniwala, ang liwanag ay hindi mawawala. Sa langit, si Miguel ay tumingin pababa, nakikita ang tao na patuloy na nakikibaka sa pagitan ng mabuti at masama. Panginoon, wika niya, ang tao ay mahina, ngunit may tibay sila na hindi natin naintindihan. Marahil ito ang dahilan kung bakit sila ay mahal na mahal mo. Tumugo ng Diyos, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal. Sila ay aking nilikha. At sa bawat pagkakamali, binibigyan ko sila ng pagkakataong bumangon. Sa bawat pagsubok, ako'y naroroon, tahimik na ginagabayan sila. Mula nang bumagsak sina Adam at Eva, ang mundo ay tila naging entablado ng walang katapusang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Ang mga henerasyon ng tao ay nagsimulang magpatuloy sa lupaing puno ng kasalanan, bawat isa ay nagdadala ng sariling krus ng tukso at kahinaan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Satanas ay patuloy na naglalakad sa ibabaw ng lupa, tahimik ngunit palaging gumagawa ng paraan upang mailayo ang sangkatauhan mula sa Diyos. Sa isang maliit na bayan, isang grupo ng mga mangangalakal ang nagtipon sa liwasan. Ang kanilang mga boses ay puno ng pag-aalala at galit. Ang ani ay kaunti ngayong taon, wika ng isang lalaki. Ang ating mga pamilya ay magugutom kung wala tayong magagawa. Ang Diyos ba ay bulag, singhal ng isa pa. Bakit niya hinahayaan ang ganitong kalamidad na mangyari sa atin? Kung siya'y talagang makapangyarihan, bakit hindi niya ito pigilan? Sa tabi ng kanilang pagtitipon, isang estranghero ang nakikinig. Siya'y naglakad papalapit, ang kanyang anyo ay mapagpakumbaba, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng talino. Ang inyong Diyos, wika niya, ay malinaw na hindi niyo maaasahan. Bakit hindi kayo bumaling sa inyong sariling kakayahan? Kayo ay may lakas, karunungan at tapang. Hindi niyo kailangan ng sinuman upang magtagumpay. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa kanilang isipan. Ang mga mangangalakal ay nagkatinginan at ang ilan ay tumango. Ngunit ang estranghero ay hindi iba kundi si Satanas, nagtatago sa anyo ng isang tao upang maghasik ng pagdududa. Habang lumilipas ang mga taon, si Satanas ay patuloy na naglalakad sa bawat sulok ng mundo, nagbubulong ng mga ideya ng kayabangan, kasakiman, at kapangyarihan. Sa bawat pagkakataon, palaging may mga tao na bumabagsak sa kanyang bita. Ang ilan ay naging mapagmataas, iniisip na hindi nila kailangan ng Diyos. Ang iba naman ay naligaw sa kasakiman, nagtatapon ng moralidad kapalit ng material na kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, palaging may ilang tao na nananatiling tapat sa Diyos. Sa isang nayon na nasa gilid ng isang ilog, isang bata ang nagtanong sa kanyang ina. Inay, bakit maraming tao ang hindi naniniwala sa Diyos? Ngumiti ang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng kabutihan. Anak, maraming tukso sa mundo. Si Satanas ay palaging naghahanap ng paraan upang ilayo tayo sa Panginoon. Ngunit tandaan mo ito, ang liwanag ng Diyos ay hindi kailanman maglalaho. Hanggat may isa na naniniwala, ang liwanag na iyon ay magpapatuloy na magmingming. Samantala, sa langit, si Miguel ay muling humarap sa Diyos. Panginoon, wika niya, ang mundo ay tila nasa ilalim ng anino ng kasamaan. Ang tao ay paulit-ulit na bumabagsak. Bakit mo hinahayaan si Satanas na magpatuloy sa kanyang ginagawa? Ang tinig ng Diyos ay dumating ng may katiyakan. Miguel, ang tao ay binigyan ko ng kalayaang pumili. Ang kanilang mga kahinaan ay bahagi ng kanilang kalikasan, ngunit sa bawat pagbagsak, mayroon silang pagkakataong bumangon. Sa bawat hamon na dala ni Satanas, may pagkakataon silang tumibay. Ngunit, Panginoon, tanong ni Miguel, hindi ba't ang kanyang impluensya ay nagiging sanhi ng napakaraming sakit? Ang sakit, sagot ng Diyos, ay bahagi ng kanilang paglago. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, natututo silang magtiwala at lumapit sa akin. Ang kanilang lakas ay makikita sa kanilang kakayahang tumayo sa gitna ng pagsubok. Sa lupa, si Satanas ay hindi tumitigil sa kanyang gawain. Sa isang malawak na lungsod, nagtipon ang isang grupo ng mga makapangyarihang tao upang pag-usapan ang kanilang susunod na hakbang.
Ang kanilang mga plano ay puno ng kasakiman, ngunit ang kanilang mga puso ay wala ng lugar para sa pananampalataya. Habang nakatayo si Satanas sa gilid, siya ay ngumiti. Ang tao, bulong niya, ay isang laruan lamang. Ang kanilang pagnanasa para sa kapangyarihan ay nagiging kanilang kahinaan. Ngunit hindi pa tapos ang laban na ito. Sa bawat henerasyon, mas marami pa akong madadala sa aking panig. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, may mga taong tumatanggi sa kanyang alok. Sa isang maliit na simbahan, isang pari ang nagtuturo sa kanyang mga tagasunod. Mga anak, wika niya, ang tukso ay laging naririyan, ngunit tandaan niyo na ang Diyos ay laging nasa ating tabi. Ang ating pananampalataya ang ating sandata laban sa kasamaan. Ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay nagpatuloy. Si Satanas ay tila nagtatagumpay sa maraming aspeto, ngunit hindi niya maikakaila ang katotohanan. Sa bawat tagumpay na nakukuha niya, may isang tao na tumatayo, lumalaban, at bumabalik sa Diyos. Sa dulo ng kabanata, si Miguel ay muling tumingin pababa sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang pamilyang nakaluhod sa panalangin. Panginoon, wika niya, ang tao ay bumabagsak, ngunit sila rin ay bumabangon. Ang kanilang pananampalataya, bagamat maliit, ay tila isang apoy na hindi nawawala. Tumugon ng Diyos, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamahal at katiyakan. Miguel, ang tao ay aking nilikha, at hindi ko sila pababayaan. Sa bawat dilim na dala ni Satanas, ako ay naroroon upang magbigay ng liwanag. Sa ilalim ng nagbabagang araw ng disyerto, si Jesus ay naglalakad ng mag-isa. 40 araw na siyang nag-aayuno, at ang bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Ang kanyang katawan ay nanghihina, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matatag. Sa kanyang isip, malinaw ang layunin, sumunod sa kalooban ng Ama, anuman ang mangyari. Sa kabila ng kanyang tahimik na paglalakbay, hindi siya nag-iisa. Sa di kalayuan, si Satanas ay nagmamasid, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pananabik. Ang kanyang puso ay puno ng galit sa anak ng Diyos, ngunit sa kabila nito ay naroon ang pagnanasa na makuha ang tagumpay laban sa kanya. Siya ba talaga ang pinili, bulong ni Satanas sa sarili? Kung gayon, oras na upang subukin ang kanyang paninindigan. Habang si Jesus ay nakaupo sa ilalim ng isang puno, nagpahinga mula sa init ng araw, lumapit si Satanas sa anyo ng isang matalino at mapagkakatiwalaang estranghero. Anak ng Diyos, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng tamis, tila ikaw ay pagod at gutom. Kung ikaw talaga ang anak ng Diyos, bakit hindi mo gawing tinapay ang mga batong ito? Tumingin si Jesus sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng katiyakan. Nasusulat, sagot niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Bahagyang ngumiti si Satanas, ngunit sa kanyang puso ay naramdaman niya ang unang pagkabigo. Hindi siya sumuko. Sa halip, kinuha niya si Jesus at dinala sa tuktok ng templo sa Jerusalem. Sa ilalim nila ay ang lungsod, puno ng mga tao. Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabi ni Satanas, tumalon ka mula rito. Sapagkat nasusulat, ang mga anghel ay utusan niya na ingatan ka. Hindi ba't sinasabi rin na ikaw ay hindi maaano, kahit ang iyong paa ay hindi matatapilo? Muling tumingin si Jesus sa kanya, ang kanyang mukha ay nanatiling matatag. Nasusulat din, sagot niya, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Ang ngiti ni Satanas ay nawala. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa galit, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Sa huling pagkakataon, dinala niya si Jesus sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinakita niya ang lahat ng kaharian at kayamanan ng mundo, nagniningning sa ilalim ng araw. Lahat ng ito, wika ni Satanas, ay ibibigay ko sa iyo. Ang lahat ng kayamanan, kapangyarihan, at kaluwalhasyan ay mapapasayo. Isang bagay lamang ang hinihiling ko, yumuko ka at sambahin mo ako. Si Jesus ay tumayo, ang kanyang presensya ay tila mas maliwanag kaysa sa araw. Lumayas ka, Satanas, sigaw niya. Sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Sa isang iglap, nawala si Satanas, ang kanyang plano ay ganap na nabigo. Sa kabila ng kanyang talino at panlilinlang, hindi niya nalinlang ang anak ng Diyos. Si Jesus ay nanatiling matatag, hindi bumagsak sa tukso. Habang si Jesus ay naiwan sa disyerto, ang mga anghel ay dumating upang siya ay paglingkuran. Ang kanilang mga presensya ay nagdala ng kapayapaan, at ang bawat sugat na dulot ng gutom at pagod ay tila naghilom sa isang iglap. Sa sandaling iyon, si Jesus ay muling tumingin sa langit, ang kanyang puso ay puno ng katiyakan sa misyon na kanyang tatahakin.
Sa kabilang dako, si Satanas ay bumalik sa kanyang mga tagasunod, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi siya tulad ng iba, bulong niya. Ang iba'y madaling bumagsak, ngunit siya ay matatag. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang tao ay mahina at ang mundo ay puno ng tukso. May ibang paraan upang sirain ang kanyang plano. Ang tagpong ito ay hindi lamang tungkol sa isang personal na labanan sa pagitan ni Jesus at ni Satanas. Ito ay isang pagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa gitna ng tukso. Sa bawat salita ni Jesus, ipinakita niya na ang tao, sa tulong ng Diyos, ay kayang labanan ang kasamaan. Ang balita ng tagumpay ni Jesus ay nagdala ng pag-asa sa mga nananatiling tapat sa Diyos. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga tao ay nagsimulang tumayo laban sa kasamaan, inspirasyon ng halimbawa ni Jesus. Sa langit, si Miguel ay ngumiti habang pinagmamasdan ang nangyari. Ang kanyang liwanag, wika niya, ay hindi kailanman mawawala. Ang laban na ito ay hindi madali, ngunit ang tagumpay ay tiyak. Ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono ay tumingin sa mundo ng may pagmamahal. Ang aking anak ay nanatiling tapat, wika niya. At sa kanyang katapatan, ang plano ng kaligtasan ay umuusad. Sa madilim na sulok ng Jerusalem, si Satanas ay nagbabantay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anak ng Diyos, na sa kabila ng maraming pagsubok, ay nanatiling matatag. Ngunit sa kabila ng kanyang mga kabiguan sa disyerto, alam ni Satanas na ang pagkakataon para sa kanyang pinakamatinding hakbang ay darating. Sa gabi ng kalmadong himpapawid, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa isang tao, si Judas Iscariote. Isang disipulo ni Jesus, ngunit sa kanyang puso ay may pag-aalinlangan at pagnanasa. Sa bawat salita ni Jesus tungkol sa pag-ibig, kapatawaran, at kababaang loob, naramdaman ni Judas ang isang tila hindi maipaliwanag na distansya mula sa kanyang guro. At iyon ang naging bukas na pintuan para kay Satanas. Sa katahimikan ng gabi, lumapit si Satanas kay Judas, nagbubulong sa kanyang isip. Hindi ka ba napapagod sa mga pangako niya? Hindi ba't ikaw ay nararapat din sa gantimpala? Bakit hindi ka kumilos upang ang lahat ng ito ay magdulot ng pakinabang sa iyo? Sa una, binaliwala ni Judas ang mga bulong. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang mga salitang iyon ay nagsimulang tumimo sa kanyang isipan. Isang gabi, habang si Jesus at ang mga disipulo ay nagtitipon para sa hapunan, lumapit si Judas sa mga punong pari ng templo. Anong ibibigay ninyo sa akin kung ibibigay ko siya sa inyo? Tanong niya, ang kanyang boses ay malamig at walang damdamin. Nagkatinginan ang mga pari, at ang kanilang mga mukha ay nagliwanag sa pagkakataon. 30 pirasong pilak, sagot nila. Sa kanilang mga mata, si Judas ay naging susi sa kanilang plano, ngunit sa mga mata ni Satanas, siya ay isang kasangkapan sa kanyang mas malaking layunin. Habang si Jesus ay nagdarasal sa hardin ng Getsemani, ang hangin ay puno ng tensyon. Alam niya ang paparating na trahedya, ngunit sa halip na takot, kapayapaan ang lumukob sa kanya. Ama, wika niya, kung maaari, alisin mo sa akin ang kopang ito. Ngunit hindi ang aking kalooban, kundi ang iyo ang mangyari. Habang siya'y nagdarasal, dumating si Judas kasama ang isang pangkat ng mga sundalo at pinuno ng templo. Narito siya, wika ni Judas, habang siya'y lumapit kay Jesus upang halikan siya, ang palatandaan para sa pag-aresto. Tiningnan ni Jesus si Judas, ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan. Judas, wika niya, halik ba ang iyong gagamitin upang ipagkanulo ang anak ng tao? Ang tanong na iyon ay tumagos sa puso ni Judas, ngunit huli na. Ang mga sundalo ay sumugod at inaresto si Jesus. Sa isang iglap, ang tahimik na gabi ay napuno ng kaguluhan. Habang si Jesus ay nililitis, si Satanas ay nasa paligid, nagmamasid. Ang kanyang ngiti ay malamig, puno ng tiwala na sa wakas ay magtatagumpay siya. Ang mga sigaw ng tao ay pumuno sa bulwagan ng paglilitis, ipako siya sa krus. Ang kanilang galit ay tila walang dahilan, ngunit si Satanas ang nagpaalab nito. Ang kanyang mga bulong ay nasa puso ng bawat isa na sumisigaw laban sa inosenteng tao. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Pilato at nagtanong, anong kasalanan ang ginawa ng taong ito? Ngunit ang sagot ng karamihan ay nananatiling pareho, ipako siya sa krus. Habang si Jesus ay dinadala sa Golgotha, ang daan patungo sa lugar ng kamatayan ay puno ng paghati. Si Satanas, sa bawat hakbang, ay nagmamasid, pinagmamalaki ang kanyang akalaing tagumpay. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, naroon ang hindi maikakailang takot, isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag.
Bakit tila tahimik siya, bulong ni Satanas sa sarili, habang si Jesus ay tahimik na nagdadala ng kanyang krus? Bakit tila hindi siya nagrereklamo? Bakit tila ang lahat ng ito ay bahagi ng isang plano na hindi ko maunawaan? Nang si Jesus ay ipinako sa krus, ang mundo ay tila tumigil. Ang araw ay nagdilim at ang lupa ay nayanig. Ang sigaw ni Jesus ay narinig sa buong paligid, "Ama, patawarin mo sila, sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Ang mga salitang iyon ay nagdala ng kabuluhan kay Satanas. Patawarin sila, bulong niya. Paano niya magagawa iyon? Hindi ba't siya ay nasa bingit ng kamatayan? Sa huling sandali, sumigaw si Jesus, "Naganap na." Ang mga salitang iyon ay tila tagumpay, ngunit hindi kay Satanas. Sa halip, ang mga ito ay nagdala ng mas malaking tanong, ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita? Habang ang katawan ni Jesus ay nakahimlay sa libingan, si Satanas ay nagalak. Tapos na, wika niya. Ang anak ng Diyos ay patay. Ang kanyang plano ay nabigo. Ngunit sa kabila ng kanyang galak, naramdaman niya ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Sa katahimikan ng libingan, ang plano ng Diyos ay patuloy na gumagalaw, at si Satanas, sa kanyang kayabangan, ay hindi nauunawaan ang lawak ng kaligtasang paparating. Sa langit, si Miguel ay tumingin sa trono ng Diyos. Panginoon, wika niya, ang iyong anak ay naghirap ng labis. Ngunit sa kanyang kamatayan, nararamdaman kong may mas malalim na plano. Tumugo ng Diyos, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ang kanyang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng bagong buhay para sa sangkatauhan. Sa katahimikan ng langit, ang mundo ay nasa gitna ng isang pagbabago na hindi pa ganap na nauunawaan ng sinuman. Ang anak ng Diyos ay namatay, ngunit sa kanyang kamatayan ay naitanim ang isang binhi ng pag-asa. Sa kabila ng kalupitan ng tao at ang galit ni Satanas, nanatili ang Diyos na matyaga, mapagmahal at hindi nagbabago. Sa malayong dako ng langit, nagtipon ang mga anghel upang pag-usapan ang mga nangyari. Paano kaya nagawa ng Panginoon na hayaang mangyari ang lahat ng ito? Tanong ng isang anghel. Ang kanyang anak ay nagdusa at namatay sa mga kamay ng kanyang sariling nilalang. Tumayo si Miguel sa gitna nila. Ang pag-ibig ng Diyos, wika niya, ay lampas sa ating unawa. Hindi ito natitinag ng kasalanan ng tao o ng galit ni Satanas. Ang kanyang pagtitiis ay nagpapakita ng lalim ng kanyang pagmamahal. Sa lupa, ang katahimikan ng libingan ni Jesus ay tila sumasalamin sa pag-isip ng mga tao. Ang kanyang mga disipulo ay nagtipon sa isang bahay, puno ng takot at kalungkutan. Paano ito nangyari? Tanong ni Pedro, ang kanyang tinig ay nanginginig. Siya ang ating pag-asa, ngunit ngayon ay wala na siya. Hindi natin alam, sagot ni Juan, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sinabi niya na ito ay bahagi ng plano. Kailangang magtiwala tayo. Habang sila'y nag-uusap sa ibang bahagi ng lungsod, si Satanas ay nagdiriwang. Ang kanilang pag-asa ay patay na, wika niya sa kanyang mga nahulog na anghel. Ang kanilang Mesyas ay wala na. Sa wakas, magtatagumpay na ako. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, naramdaman ni Satanas ang isang pamilyar na kaba. Bakit tila hindi pa tapos ang laban? Tanong niya sa sarili. Bakit tila may kapayapaan sa kanilang kalungkutan? Ang Diyos, sa kanyang trono, ay tahimik na nakamasid. Ang kanyang pagmamahal ay nananatiling buo kahit na ang mundo ay nababalot ng kasalanan at kaguluhan. Alam niya ang takbo ng lahat ng bagay, at alam niya na ang pagdurusa ay isang hakbang patungo sa mas malaking layunin. Mahal mo pa rin ba sila? Tanong ni Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng pag-usisa. Ang mga taong iyon na nagdala ng sakit sa iyong anak. Tumingin ang Diyos kay Miguel, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Mahal ko sila. Ang kanilang kasalanan ay hindi mas malaki kaysa sa aking pagmamahal. Ang aking pagtitiis ay isang patunay na aking iniibig sila kahit pa sa kanilang kahinaan. Sa lupa, ang araw ng muling pagkabuhay ay sumiklab sa liwanag. Ang libingan na iniwan ng kanyang mga disipulo ay natuklasang walang laman. Si Maria Magdalena, na dumalaw upang magbigay galang, ay nakatayo sa harap ng libingan, ang kanyang mga luha ay bumagsak sa lupa. Nasaan siya? Bulong niya sa sarili. Sino ang kumuha sa kanya? Sa likod niya, isang tinig ang narinig. Maria. Paglingon niya, nakita niya si Jesus, nakatayo, buhay, at ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Rabboni, sigaw ni Maria, ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan. Sabihin mo sa aking mga kapatid, wika ni Jesus, na ako'y nabuhay at ang lahat ay natupad na.
Ang balita ng muling pagkabuhay ay kumalat sa buong lungsod. Ang mga disipulo, na minsang natakot, ay napuno ng lakas at pananampalataya. Ang kanilang mga puso ay napuno ng bagong layunin, ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa kabila ng tagumpay na ito, si Satanas ay hindi tumigil. Sa isang malalim na bahagi ng kadiliman, siya'y nagtipon ng kanyang mga nahulog na kasamahan. Hindi pa ito tapos, wika niya. Ang tao ay mahina, at sa kanilang kahinaan, ako'y magtatagumpay. Kung hindi ko kayang talunin ang Diyos, wawasakin ko ang kanyang pinakamamahal na nilikha. Ang Diyos, sa kanyang trono, ay tahimik ngunit determinado. Alam niya ang patuloy na laban ng tao, ngunit alam din niya na ang kanyang plano ay tiyak. Sa bawat henerasyon, ang kanyang pag-ibig ay nananatiling buhay sa puso ng mga naniniwala. Ang kanyang pagtitiis ay nagpapatuloy, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang layunin na mas malaki kaysa sa maaaring maunawaan ng sinuman. Sa dulo ng kabanata, si Miguel ay muling tumingin sa lupa. Panginoon, wika niya, ang iyong pagmamahal ay lampas sa aming pagkaunawa. Ang iyong pagtitiis ay higit pa sa kayang taglayin ng sinuman. Sumagot ang Diyos, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ang aking pag-ibig ay walang hanggan, at ang aking plano ay perpekto. Sa bawat sugat, may kagalingan. Sa bawat pagkatalo, may tagumpay. Ang tao ay aking nilikha, at hindi ko sila pababayaan. Ang mga huling araw ng mundo ay dumating. Ang mga palatandaan na binanggit sa mga sinaunang kasulatan ay nagkatotoo na. Ang langit ay nabalot ng mga kakaibang kulay, at ang lupa ay tila bumibigat sa sarili nitong kasalanan. Sa bawat sulok ng mundo, ang mga tao ay nagtipon-tipon, puno ng takot at pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, si Satanas ay nasa pinakamataas na anyo ng kanyang galit at desperasyon. Ang kanyang mga nahulog na anghel ay nagtipon sa paligid niya, naghihintay ng mga utos. Ito na ang ating huling pagkakataon, wika niya, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Hindi natin maaaring hayaan na ang plano ng Diyos ay magtagumpay. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tao, ang nilalang na minahal ng Diyos higit sa lahat. Gamitin ang kanilang takot, wika niya sa kanyang mga kasama. Palaganapin ang kasinungalingan, itanim ang pagdududa. Kung hindi natin sila maangkin, gawin natin silang lumayo mula sa Kanya. Sa langit, ang trono ng Diyos ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang mga anghel ay nagtipon, naghihintay ng kanyang utos. Si Miguel ay tumayo sa unahan, ang kanyang espada ay kumikislap sa liwanag ng kalangitan. Panginoon, wika ni Miguel, dumating na ang oras ng paghuhukom. Ano ang iyong nais na gawin namin? Ang tinig ng Diyos ay pumuno sa langit, ang kanyang salita ay puno ng kapangyarihan at awa. Ang lahat ng nilikha ay haharap sa akin. Ang kanilang mga gawa ay susukatin, at ang kanilang mga puso ay huhusgahan. Ang mabuti ay makakapasok sa aking kaharian, at ang masama ay magkakaroon ng kanilang katarungan. Habang nagaganap ito, ang lupa ay nayanig. Ang mga bundok ay gumalaw, at ang mga dagat ay nagnalit. Sa bawat tao, naramdaman ang bigat ng kanilang mga ginawa. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw ang anak ng Diyos mula sa langit, ang kanyang presensya ay tulad ng araw na hindi matitigan. Ang mga bansa ay napatigil. Ang mga hari at mga makapangyarihan ay yumuko, ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay nawalan ng halaga. Dumating na ang kanyang araw, wika ng mga tao. Ang araw ng paghuhukom. Sa kabilang dako, si Satanas at ang kanyang hukbo ay naghanda ng kanilang huling hakbang. Kung ito na ang ating katapusan, sigaw ni Satanas, sisiguraduhin kong magdadala ako ng maraming kasama sa aking pagbagsak. Ngunit sa sandaling ito, dumating si Miguel at ang hukbo ng mga anghel. Ang kanilang liwanag ay tila isang kidlat na bumagsak mula sa langit. Satanas, sigaw ni Miguel. Ito na ang iyong wakas. Ang iyong oras ay natapos na. Ang laban sa pagitan ng hukbo ng langit at ng mga nahulog na anghel ay nagsimula. Ang mga espada ng liwanag at kadiliman ay nagtagpo, nagdulot ng alingawngaw na umabot hanggang sa dulo ng mundo. Ngunit sa kabila ng lakas ni Satanas, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi matitinan. Habang nagaganap ang labanan, ang trono ng Diyos ay nagbigay ng huling desisyon. Ang bawat tao ay tinawag sa kanyang harapan. Ang kanilang mga gawa ay inilantad, at ang kanilang mga puso ay hinusgahan. Ang iyong mga ginawa ay nagbigay ng buhay at liwanag, wika ng Diyos sa ilan, pumasok kayo sa aking kaharian. Ngunit sa iba, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot. Pinigil mo ang aking tawag, at ikaw ay lumakad sa kadiliman.
Ang iyong kapalaran ay ang kalaliman ng walang hanggang pagdurusa. Sa huling sandali, si Satanas at ang kanyang mga nahulog na anghel ay naharap sa Diyos. Ang kanilang pagmamataas ay nawala, napalitan ng takot. Satanas, wika ng Diyos, ang iyong oras ay natapos na. Hindi mo na maaaring linlangin ang aking mga nilalang. Ang lupa ay nagbukas, at si Satanas, kasama ang kanyang mga tagasunod, ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang kanilang sigaw ay umalingaw-ngaw, ngunit wala ng awa na ibinigay. Ang kanilang kaharian ay natapos, at ang kanilang impluensya ay ganap ng naglaho. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tapat sa Diyos ay nagtipon sa kanyang harapan. Ang kanilang mga luha ay pinunasan, at ang kanilang mga sugat ay gumaling. Ito ang bagong langit at bagong lupa, wika ng Diyos. Wala ng luha, wala ng sakit. Ang aking kaharian ay para sa inyo magpakailanman. Sa huling tagpo, si Miguel ay tumingin sa kanyang Panginoon, ang kanyang espada ay itinabi. Panginoon, wika niya, ang iyong plano ay natapos na. Ang kasamaan ay nawasak, at ang iyong kaharian ay naging ganap. Ang Diyos ay ngumiti, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan at pagmamahal. Miguel, ito ay simula ng isang walang hanggang kapayapaan. Ang aking nilalang ay makakapiling ko magpakailanman. Ang langit ay puno ng liwanag na higit pa sa maaaring ilarawan ng sinuman. Ang bagong nilikha ay wala ng bahid ng kasamaan o kadiliman. Ang lahat ng bagay ay muling bumalik sa perpektong harmonya na nais ng Diyos mula pa sa simula. Ang mga tapat ay nagtipon sa kanyang presensya, ang kanilang mga puso ay puno ng kagalakan at kapayapaan na hindi nila kailanman naranasan noon. Sa gitna ng liwanag, si Miguel ay nakatayo sa harap ng Diyos, ang kanyang espada ay nakalapag sa lupa bilang tanda ng pagtatapos ng digmaan. Panginoon, wika niya, ang iyong kaharian ay naghari. Wala ng kasamaan, wala ng mga luha. Ano ang nais mong iparating sa iyong mga nilikha? Tumingin ang Diyos sa lahat ng mga natipon, ang kanyang tinig ay nagdala ng katahimikan at kapayapaan. Ang aking plano ay natupad, ngunit hindi dahil sa aking kapangyarihan lamang. Ang inyong pananampalataya, ang inyong mga desisyon, at ang inyong pag-ibig sa akin ay naging bahagi ng tagumpay na ito. Sa bawat sulok ng bagong mundo, ang mga tao ay muling bumalik sa tunay na layunin ng kanilang nilikha. Ang mga pamilya ay nagtipon, ang mga alaala ng dating paghihirap ay nawala na parang hamog sa umaga. Ang mga bata ay tumakbo sa mga parang napuno ng bulaklak, at ang bawat awitin ay papuri sa Diyos. Sa isang tahimik na sulok ng bagong daigdig, isang matandang lalaki ang nakaupo sa ilalim ng puno, pinagmamasdan ang kanyang mga apo. Lolo, tanong ng isa sa mga bata, bakit mahal tayo ng Diyos kahit na minsan tayong nagkasala? Ngumiti ang matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Ang pag-ibig ng Diyos, Apo, ay higit pa sa ating nauunawaan. Hindi niya tayo minahal dahil tayo'y perpekto. Minahal niya tayo sapagkat tayo'y kanyang nilalang. Kahit noong tayo'y naligaw, siya'y nanatili. Kahit noong tayo'y tumalikod, tinawag niya tayo pabalik. Sa langit, nagtipon ang mga anghel sa paligid ng trono ng Diyos. Ang kanilang mga awitin ay umaalingaw-ngaw, puno ng kagalakan. Si Gabriel ay lumapit kay Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng ngiti. Ito na ang araw na ating inasam. Ang kasamaan ay wala na, at ang mundo ay muling naging tahanan ng liwanag. Sagot ni Miguel, ngunit ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang pagtitiis. Hindi ko maiwasang humanga sa lalim ng kanyang pagmamahal. Kahit si Satanas, noong una, ay kanyang binigyan ng pagkakataong magsisi. Ngunit pinili ni Satanas ang kanyang landas, sagot ni Gabriel, ang kanyang tinig ay puno ng pagkaunawa. At ngayon, ang kanyang pagpili ay nagtapos na sa kawalang hanggan. Habang ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang bagong buhay, nagbalik tanaw ang ilan sa kanilang nakaraan. Ang mga alaala ng digmaan, tukso, at kahirapan ay naging patotoo ng awa at pagmamahal ng Diyos. Isang babae ang nagtipon sa kanyang pamilya upang magkwento. Noong panahon ng kadiliman, wika niya, maraming beses na gusto ko nang sumuko. Ngunit sa bawat pagkakataon, nararamdaman ko ang kanyang presensya. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas upang magpatuloy. Ang Diyos, na nakaupo sa kanyang trono, ay tumingin sa bagong nilalang na kanyang minahal ng labis. Ang inyong kalayaan, wika niya, ay naging sanhi ng inyong mga pagkakamali. Ngunit sa inyong kalayaan din nakita ang inyong lakas. Ang tunay na pagmamahal ay hindi maaaring ipilit. Kayo ang pumili na mahalin ako, at sa inyong pagmamahal, natupad ang aking layunin.
Habang sinabi niya ito, ang buong kalangitan ay napuno ng liwanag. Ang bawat puso ay napuno ng kagalakan, at ang bawat nilalang ay nakaramdam ng ganap na kapayapaan. Sa huling tagpo, si Miguel ay muling lumapit sa Diyos. Panginoon, wika niya, ang iyong plano ay isang patunay ng iyong walang hanggang karunungan at pagmamahal. Ang tao, na minsan ay bumagsak, ngayon ay naging isang patotoo ng iyong awa. Ngumiti ang Diyos, ang kanyang presensya ay nagniningning. Miguel, wika niya, ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kanilang pagbagsak, kundi sa kanilang muling pagbangon. Sa bawat sugat, nagkaroon ng kagalingan. Sa bawat pagkakamali, natutunan nila ang kapatawaran. At sa bawat hamon, natagpuan nila ako. Sa sandaling iyon, ang liwanag ng Diyos ay pumuno sa buong kalawakan. Ang kanyang tinig ay maririnig sa lahat ng dako. Ito na ang simula ng walang hanggang kapayapaan. Ang aking nilikha ay makakapiling ko magpakailanman. Ang aking pagmamahal ay nananatili, at ang aking kaharian ay hindi magwawakas. Salamat sa panonood hanggang sa dulo ng ating video. Kung narating mo ang puntong ito, gusto naming malaman na isa ka sa mga dedikadong taga-subaybay namin. Mag-iwan ng komento sa baba gamit ang salitang walang hanggan para malaman namin na nandito ka hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito para maikalat ang mensahe. Maraming salamat sa inyong suporta.